Magandang araw po sa inyong lahat mga kamatyas. Ngayon naman i-analyze natin ang most requested game dito sa katatapos lang na round robin rapid ng Freestyle Chess GOAT Challenge sa bakbakan nila Super Grandmaster Abdu Satorov ng Uzbekistan at World Number 1 Magnus Carlsen. Yang dalawa na yan ang naglalaban dito at nagpapaunahan sa round robin. Okay, pagkatapos nito, dediretso tayo sa katatapos lang na quarter final match. Yan ang aalamin natin, okay? Ang ginawa ni Abdu Satorov, nag-F4. Ayan, kumbaga sa chess ay bird's opening. Yan po ang kanilang randomized position sa Fischer random position na ito. Nag-G6. Ayun, simple lang ang ginawa ni Magnus para bigyang control kagad ang diagonal ng bishop. Nag-G3, ganun din naman sa puti. At nag-F5. Ayan, symmetrical lang, pareho. A4 para makasingaw ang queen, makalabas kagad. Nag-Knight F6, nag-A5. Ayun, kumain ng space para yung queen ilagay sa A4 para mas maluwag. Nag-Bishop D5, tinapatan. Knight F3 at nag-B5. Okay, B5 para walang Queen A4. Inenpasan capture at C takes B6. Maagang binigyan ng bad move dito si Magnus. Dapat daw ay A takes B6. Yun nga lang, hindi yata tipo ni Magnus ang mag-queen to queen ng maaga. Gusto niya ang labang may queen kay Nodirbek. Kaya C takes ang pinang-capture niya. Knight C3, Bishop C6 at nag-Queen A2. Ayan, unti-unting develop lang. Queen B7, Rook A1. Yun ang purpose. Para maatake ang pawn sa A7, nag-A6, nag-Knight A4. Ayun, para puwersahin talaga ang pawn sa B6 na puwersa dito si Magnus. Pero ang gusto ng computer engine, mag-B5 na lang eh. Pero butas-butas yan Knight C5, Queen C7, at Knight D4, threatening check dyan. Sa E6, tapatan ng bishop at ito na lang po binigay na continuation. Tatanggapin ang ganitong continuation na queenless. Nako, mahirap sa black to. Mahirap tanggapin sa human eye ang queenless. Masakit yan. So, kinapture ni Magnus, queen takes B5, queen A5 check, at nag-king E8. Kasi hindi po pwedeng ipangharang ang queen o ang toreman dahil may sundot ng bishop B6, bagsak din eh. Kaya napuwersang mag-king E8, bishop D4, knight E4, at kumapture sa bishop, D3, paalis sa knight, knight F6, bumalik, knight D4, threat, ang queen, nag-queen C7, naghamon ng queen to queen pero tinanggap na ni Nodirbek at nag-king D2, E6, C3, king E7. Ayan, slightly better lang naman ang puti dahil ang nakikita ko dito, meron kasing matinding kahinaan ang black si Magnus sa A6. Tapos yung knight sa B8, kapansin-pansin na hindi mai-develop dahil siya nga ang dumidepensa diyan sa mahinang pawn. Nag-knight C2 ayun. Pinaikot na. Dadalhin sa B4 para tuluyan ng pabagsakin ang pawn A6. Nag-rook A7, agap-agap naman si Magnus. Nag-rook A5, ayun, para hindi na makatulak pa. At ito pang isa ay ipapatong dyan bago mag-knight B4, bago pabagsakin ang pawn A6. Knight C6, sinabay na ni Magnus, bad move pa rin. Dapat daw po rook C8, at kapag nag-rook FA1, rook AC7, at E4. Ayan, yan ang continuation na hindi pa ganong magbibigay ng malaking evaluation bar advantage sa puti. O balik tayo. Ang ginawa Knight C6, okay, syempre kailangan capturein yan. Knight B4. Ayun, tinanggap na talaga ni Magnus ang ganyang kapalaran na babagsak talaga. No? King D6 and Rook FA1. Rook HA8. Bagsak Knight takes A6. Malinis na nakuha ang isang pawn, Knight G4. Ayan na. Tingnan natin kung ano naman ang kapalit na nakita ni Magnus. Mga gulo-gulo niyang nakita. Nag-H3, Knight F2, ginulo na talaga. H4, Knight H1, talagang ginulo na ng lubos. Kinapture, takes. Ayan. So, dito bilangan tayo ng pawns. Sobra lang ng isang pawn ang puti.
sa D file. Kasi halos symmetrical, tapatan lang ng files, no? Ito lang ang sobra, oh. Okay. Nag-H5, ayan, para magkabutas dyan. At capture, nag-Rook A2, dinipensahan muna. Rook A7, dinipensahan ng pawn. At nag-E4. Rook G7, ayun. Pagka ganito mga kamatyas, tama yung ginawa ni Magnus dito. Hanap ng mga counterplay. Nag-Rook H3, depensa, C5, King D2, pero matyaga si, ayun lang, nag-C4. Matyaga si Abdusattorov na i-handle ang ganitong pawn up advantage talaga, no? Takes, King E3, King C5, King F3. O, di ba? Rook D7, capture, at nag-Rook H5. Wala, bagsak talaga. Wala na, oh. Dumesperado na talaga si Magnus. King G2. Ay, teka muna mga kamatsas. Ayun, kitang-kita sa evaluation bar, oh. Dapat daw King F3. Pag chumek dyan, dito na talaga. Okay naman, ah. Dito ang gustong direksyon. Rook takes, King D6, tapos Rook H5. O, pero okay rin ang ano dito, black, ah. Bumaba evaluation, eh. Di ba? Pero ang ginawa, nag King H3, Rook takes B2, Rook takes F5. Oh, halos equal na ito. King D6, Rook E5, Rook D2, good move. Rook E4, King D5, good move. Rook E7, threat sa pawn, at nag-Rook D3. Capture. Ayan, kitang-kita po, walang ganong kalaking advantage ang puti kahit lamang pa ng isang pawn si Abdu. Nag-King G4, Rook E3, Rook D7, checking C6, Rook D4, and nag-C3. Yun lang. Biglang laki ulit tangkad ng evaluation bar ni Abdu. Dapat ay King C5 ay yung tempohan ng tore na kapag nag-Rook D7 or pagpalagay natin, idulo na, Rook D8 ay magsi-C3. Pag nag-F5, Rook E4 check, King H5, Rook E5, G4, King B4 para may pangharang ba? Oh, lumalamang pa rin ang puti, no? Rook C8, Rook B5. King G6, lamang pa rin ang puti. Wala pa rin pala. O medyo parang misleading yung continuation ng computer doon, ah. O C3, F5, good move. King C5, Rook D8, Rook E4 check, King H5. Sakto yung tira ni, kasi para magkaroon ng way to play G4, eh. King C4, Rook D1, good move. C2, Rook C1. Ayun, King G6. King D2. Ayan. O, sige po. Pakiguess nyo ang napakagandang ginawa ni Abdu dito. Ano kaya yung magandang decision na yon? Simple lang, ha? Sa ilang sandali lang, tutuloy kagad natin. Start. Maraming salamat po. Boom! Excellent move. Talagang kaya pala binabaan para ready na capturing yan. Dalawa na kasi yan, eh. Dalawa na yan mga kamatyas, eh. Yan, oh. Oh, dalawa na yan, eh. Oh. Nag-resign na dito si world number 1. Okay? Bakit nag-resign? Kasi po ganito mangyayari pag naging E5, mag-F8 queen na, takes, walang way ang black or si Magnus para mapigilan ang paparating na pag-promote ng queen. Okay? Pawn to queen. Okay? At dahil dyan, ito po ang standing nila sa kanilang matindihang round robin ng Rapid Fisher Random. Pinangunahan ni Abdusattorov sa score na 5.5 points. Ayan, out of 7 games. At si Vincent Keimer ng Germany, 5 points. Not bad, no? Ang ganda ng ginawa ni Keimer para sa kanyang bansa sa home court ng Germany. At Caruana, 4.5 points. Alireza Ferrugia, 4 points. Si Magnus ay 3.5 points lamang. Dahil dalawa ang talo niya. At si Gukesh, 3 points. Aronian, 2 points. At si Ding, ang world champion, 0.5 lamang ang kanyang tinaglay. Ayan, ang nakatabla sa kanya ay si Ferrugia. Talo na siyang lahat. O boss, grabacious ang kanyang performance. Pero tingnan natin
sa knockout stage, long game standard. Tapos na ang quarterfinals kanina. Yan ang ating papasadahan sa susunod na video. Maraming salamat po mga kamatyas. Sana po natuto kayo. At muli, sa mga gustong mag-avail ng ating Kamatyas merchandise, punta lang po kayo sa ating Shopee link, ang Kamatyas Sporting Goods Shop, para makapamili na po kayo ng ating mga chess products na talagang napaka-quality. Pwede po nating pirmahan. Agarin nyo lang ang pag-order dahil nagkakaubusan po ng supply ngayon mga kamatyas. Talagang nauubos talaga ang bilis po. Hinihipan lang ang ating mga products. Maraming salamat. Kita-kita pa tayo sa mga susunod pang videos.